Yun mga katropa, hapon na at mainit pa rin mga katropa. So yun nga, itong Mazda BT50 natin, napapalitan natin ng liner. So inapprove na yan mga katropa, naghintay lang tayo ng pyesa. Tapos yung cylinder head, pina-hydro test natin, mayroong leaking. So magpapalit din tayo ng cylinder head mga katropa. Mayroong leaking, nagbabubbles. So yung piston, di natin papalitan yan. Yan. So waiting ako ng parts, pero pwede na ako maglinis dyan. Pwede ko na linisin yung mga parts na hindi dadalhin sa machine shop. So siguro mga next day. Meron tayong inasikaso rito na yung Mazda na tinowing nung Sabado. Yung naging issue nito, kaya nag-overheat siya dahil dun sa water pump. Bago ko kasi binuksan mga katropa, syempre bago natin na buksan yung mga ganyan, nilagyan natin ng tubig para makita natin kung saan yung nag-leak, pinanggalingan ng overheat, kung saan nagsimula yung overheat. So nilagyan ko ng tubig, naglilik din sa may water pump. So siyempre ano ba yung mga pwedeng panggalingan pag overheat na ganyan? Huwag nyo munang bubuksan ng na kagad-agad mga katropa pag may dumating na towing or nag-overheat. Lagyan nyo, kung walang tubig, lagyan nyo ng tubig, tignan nyo kung saan lalabas yung tubig para meron na kayong idea. At kung sakaling halimbawa sa water pump nga, pwede nyo nang palitan ng water pump. So ito nga, nilagyan ko ng tubig. Sa water pump ko nakita meron naglilik, nagdi-drip mga katropa. So yan kasi itong unit na to mga katropa, hindi naman dito nagpapaservice sa amin. Pag nung nagka-problema, tsaka lang dumalaw dito mga katropa. So ano ba yung mga pwedeng panggalingan ng overheat? Yun nga, yung hoses, water pump, aux pan, thermostat hindi nagbubukas. Yan, mga ganyan, mga basic na pwedeng panggalingan ng radiator cap, kagaya nito. Yan, original yung radiator cap. Tingnan natin. So ayan napansin niyo yung radiator cap niya. So isa rin 'to sa panggagalingan mga katropa. Yeah, salinan mo nagdi-drip, tapos pumupunta na yung tubig dito sa sinasalinan ko kanina. Pumupunta na rito sa piston, tapos lumalabas na dun sa valve kasi naka-open yung valve, meron naka-close, meron naka-open, siyempre pumupunta dun sa valve. Kaya nakita ko dun sa butas ng intake na nagkakatubig. So posibleng naging niyan yung area rito sa na to, dito sa bore na yan, dito yung naging end yan dito. Yan, so si head papacheck natin, papa-hydro test natin yan. Hindi pwedeng walang hydro test yan. Tapos papacheck natin yung skimming, kung gaano kalalim yung babawasan, kung gaano kalaki yung babawasan. Pag malaki yung bawas, siyempre hindi na natin ipapatuloy. Pag merong sobrang lalim ng ng pagkakabingkong niya rito sa halimbawa kung saan area nagbingkong, malalim, mga 0.15 or 0.30, mga ganyan, 0.20. So hindi na natin patutuloy yung siyempre recommendation natin ng hanapan ng second hand na head mga katropa. Yan, dito yan nasunog yan. Kaya nag-overheat muna yan, tapos nag-init. Yan yung area na yan, kaya nagkakaroon ng tubig sa ating bore. Pagbukas ko kanina, punong-puno ng tubig. Pwede nga tayong mag-alaga ng beta fish dito. Yan, sobrang ng piston, nag-init na rin yan. Nakita nyo naman, melted nga itong knock sensor tsaka itong PCB cover, pati yung intake manifold melted. Tutulungan lang natin si customer, pero yung mga na melted na yun, papalitan na natin yan mga katropa. Yung mga siguro yung timing chain, yung guide, checkin natin yan. Pag hindi masyadong gas-gas, balik na lang natin para si customer makatipid. Pero ito syempre na yung piston, ilawan natin. Piston ring, nag-init yan. So hindi ko yan mga katropa, ibababa ko yan para ma-check natin yung ring. Pwedeng stack up, kasi mahirap naman kasi pag hindi natin ginawa mga katropa, na isalpak mo na tapos stack up yung ring. Pag in-start mo, ayaw na mag-start kasi loss compression, kasi nga stack up. Kagaya nung nangyari dun sa isang tropa natin na yung isang unit na ibang brand, ginawa niya, kinap overall lang, ayaw mag-start, loss compression. Nung sinalangan ng compression test, loss compression. So nag-overheat din yun. Ayun, baba siya ulit ng head. Kaya habang nakababa ng ganyan, pwede na natin i-recommendation, sabi natin sa may-ari na ibaba na natin. Kung may sasalba natin si piston, isalba natin. Pero automatic, siyempre pag nag-init yan, piston ring, pinapalitan na yan. So wala pa naman siyang gas-gas. Nakita nyo naman, nangitim na paano hindi nag-init yan, nangitim. Pag nangitim ng ganyan, nag-init na yan mga katropa. So yun mga katropa, yung natin project, hindi pa natatapos yung isa, may kasunod na naman tayong project. So
wala namang problema yan kasi nga nakakalibang yung may ginagawa mga katropa, lalo na pag nasa malayo ka, OFW ka, mekaniko ka, so nakakalibang, patay oras ba mga katropa, hindi naman nakakapagod. Siyempre pag napagod nagpapahinga tayo mga katropa, ganun lang yun. So yun nga, papahydrotest natin to, sana naman wala namang leak at maganda yung, at konti lang yung ibabawas ni machine shop para naman makasave si customer. Meron naman makuha second hand, meron kami source ng cylinder head mga katropa na pagkukunan yan. So yun lang yung project natin ngayon mga katropa. At pinapupunta ko rito sa customer para maipaliwanag natin sa kanya yung gagawin natin. Kumbaga ibababa lang naman natin at nang ma-check natin yung loob mga katropa, kasi nga nag-totally overheat. Ayoko naman na makipagsapalaran na ikabit na lang ng basta-basta ganyan yan nang hindi ko nakikita yung loob. So pag walang papalitan, so linis lang, balik natin, pwede naman mga katropa. So siyempre check natin yung bearing, main bearing, Conrad bearing, yun lang naman yung magiging dyan, tsaka yung piston ring. Si piston possible pwede pa yan, wala namang alog pero i-open muna natin siyempre para makita natin ang tuluyan. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat, The manood Mechanic ka. TV. Naibaba na natin mga katropa yung engine block ng ating Mazda, naproba na ni customer, nakausap ko kahapon. Sabi ko kailangan ibaba para makita natin yung loob. So ito na nga yung loob mga katropa na buksan na natin. So ito na pakita na natin sa kanya yung knock sensor tsaka yung cover ng PCB. So ito naman yung nakita natin dito mga katropa sa ating loob. So ito si balancer. So may mga nagtatanong din sa atin mga katropa kung may timing din ba si balancer. Yes, may timing po si balancer mga katropa. Kahit ano sasakyan na may balancer, kagaya ng 4D56, may balancer yan. So may timing siya. So yung mga gasolinang kagaya nito ng balancer, Hyundai, Toyota, may balancer. So meron po siyang timing mga katropa. May kanya-kanyang position kung saan siya ita-timing, or nasa sa inyo kung paano nyo siya i-timing. Lagyan nyo ng marking para maibalik nyo sa dating pag wala sa balance kasi mga katropa, yung engine vibrate mga katropa. So yan, si balancer ay merong timing mga katropa. So ito ngayon nakita natin mga katropa sa ating so si piston, ayan, itim na itim, kumbaga sunog na sunog mga katropa. Ayan, iba-iba sila ng kain sa side. Yan, makita nyo itong dot na to, yan yung marking ng piston. So pag mga ganitong maliliit, pwede pa yan mga katropa kasi hindi pa siya napupudpud dito. So ito, meron, although kitang kita pa yung marking po, pwede pa yan. Yung mga ganyan, pwede pa yan. Yung maliliit po, pwede pa yan. So pwede natin i-save si piston, pero try natin na yung si customer. Ayan meron na itong isa, anong number to, bakit malaki yung kain nito. Number 3 itong number nito, number 1. Ayan, si number 1. Ayan, pagka ganyan na puti na lahat, so pwede natin papalitan mga katropa yung piston. Ibig sabihin may malaki na yung kain dito sa side. Tapos yung nakita ko mga katropa dito sa ating unit, so ito si oil pump. So pagbukas natin, wala siyang strainer na nakalagay mga katropa. Sabi pala ni customer, nahulog sa kanal dati. So claim nila sa insurance, ayan, pinukpok, winelding sa loob, pinag-welding. So siyempre nabaloktot ito, tumama sa strainer, nabasag si strainer, pero hindi nila pinalitan ng strainer kung basag man yung strainer. Ayan, so yung nangyari mga katropa, kung hindi ko to binaba at tinap overall lang natin ito, ayan, ayaw maikot si oil pump mga katropa. Ayan, stock up na si oil pump mga katropa. So yun yung mangyayari, magkakaproblema tayo kung hindi natin ibinaba si engine block para ma-check natin mga katropa. Total mataas na rin naman yung edad na sasakyan, nasa more or less 10 to 15 years na yung sasakyan. So nandun sa gitna.
Basta yan tataas sa 10 years mga katropa. So yun, second owner sila, 5 years na nilang ginagamit. So ito nga yung unang sabi ko bakit yung oil pan niya ay merong UP. Sabi niya ay na-accidente daw dati. Tapos claim naman sa insurance. Hindi ko kung claim sa insurance o dinalang nila sa ibang workshop para lang maayos. So yun, nabuta siguro sa oil pan, winelding mga katropa. Pero sabi ko nga si strainer, bakit hindi nila pinalitan? Ayan mga katropa, wala siyang strainer yung oil pump. Ayan. So siyempre pumasok na yung mga dumi dun sa bin ng ating oil pump, sisira na sa oil pump, diba? Yun yung mangyayari. Ayan. So tinanggal na rin ang water pump, papapalitan natin mga katropa. So siyempre automatic palit yan, piston ring. Tingnan natin kung medyo mura yung kung kaya ni customer sa budget, sabay na natin si piston mga katropa. Kung wala siyang budget, so piston ring lang tayo, linisin lang natin, puputiin lang natin ng konti si piston. Ayan, nasunog na, ayan, sunog na sunog mga katropa. Sunog na sunog si piston. Kung kaya naman ni customer yung price ng piston, ayan, kasi nag-init na to mga katropa, isasabay na rin natin. Pero kung hindi niya kaya yung budget, so linisin na lang, wala na tayong magagawa. Pero hanggat maaari, sana para perfect yung trabaho natin, maganda yung kalalabasan ng ating trabaho at di tayo nag-aalanganin, papalitan natin ng piston ring, mga bearing, main bearing. Although meron pa namang ayan, sa Conrad bearing may mga gas na yan mga katropa. Ito automatic palit yan si oil pump. So yun lang naman mga katropa yung natin dito sa ating unit. Buti yung buti na ibaba natin at nakita natin yung loob mga katropa. So alam natin ngayon, kung hindi natin binabayan, hindi yari tayo mga katropa. Tayo mamong problema, magdadalawang trabaho tayo. So yun, ganun lang mga katropa sa ngayon. At papupunta yung uli si customer, papakita natin mga katropa yung kanyang engine block. Kasi yung parting top, naka quotation na yun, naka order na. So additional tayo mga katropa.